Ang trabaho daw kasi ng minority, sabi nito si Mr. Padilla, ay mag-oppose. Ibig sabihin, tutulan yung mga bagay-bagay na ginagawa nila dyan sa Senado. Kapag kami daw ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho daw kasi ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi daw ng demokrasya. Sila daw ay kumontra. Automatic daw na sila ay kukontra. Katulad nga na itong posibilidad na pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa posibleng paglilitis nga natong si Sara Duterte. Yan daw ay tututulan nila. Yan daw ay agad-agad na kukontrahin nga netong minority bloc. Good luck. Minority nga kayo kaya good luck. Kawawa talaga itong si Mr. Padilla, tungkulin daw nila natutulan yung pagkukonvene nga ng Senado. Tungkulin daw ng minority bloc. Etong sinasabi ngayon ng mga kababayan natin, hindi mo alam kung ano yung pagiging bias. Kahit sino na kababayan natin ay siguradong nakikita na kung sino ka at ano ka. Inamin mo na rin yan, Mr. Padilla. Tuta ka ng mga Duterte. At diba nga sabi mo, kahit sunugin ka pa, yung abo mo ay mangangamoy Duterte. Yan po ba ay hindi pa rin pagiging bias? Yan po ba ay hindi pa rin pagiging tanga? Ang lala. Alam mo daw ba ang ibig sabihin ng neutral? Eto, sa isang demokratikong sistema tulad ng Senate of the Philippines, ang minority bloc ay may role na mag-check, magtanong, at mag-criticize. Pero hindi daw ibig sabihin yan ay automatic kayo na kukontra. Ayon sa 1987 Philippine Constitution, ang kapangyarihan ng Kongreso ay bahagi ng prinsipyo ng checks and balances, kung saan mahalaga ang oversight, deliberation at debate. Talagang walang panama si Mr. Padilla sa mga ganitong klaseng trabaho. Hindi mo talaga kaya to. Unang-una, bakit hindi mo kaya? Kasi hindi mo naiintindihan kung ano ang totoong trabaho bilang senador at bilang miyembro ng minority bloc. Kaya, Mr. Padilla, huwag kami, sabi ng isang netizen, bias ka naman talaga. Dahil napaka-obvious, malaki kuno ang utang na loob mo sa mga Duterte, kaya ka ganyan. Konting kahihiyan, dahil hindi ka lang naman ang sumasalo sana sa mga kahiyang ito, kundi pamilya mo rin.